Welcome to Donmar TV News Channel. The President arrived and made a small speech, and it was good to have him back in Leyte. Tacloban ang pinakamagandang mayor sa buong kung hindi sa buong Pilipinas, sa mundo. Wala akong nakasing yung it's just an appreciation of beauty. We are always reminded that he is probably the first local government official to come to Leyte, bringing relief goods and other medical assistance during the typhoon of Yolanda. It's one of my saddest in my life. Never saw such magnitude of. Kaya nagastos ang luha ko dito siguro mga 2 panyo. Hindi makakalimutan yan ng mga Taclobanon, ng mga Waray, na talagang noon pa, hindi pa naman siya presidente, hindi naman siya kailangan pumunta doon. Mayor siya ng Davao, pero pumunta siya ron siya mismo at ang dami niyang dalang mga doktor, marami siyang dalang gamot, marami siyang dalang relief goods at nakiramay naman siya doon sa mga napinsala doon sa Yolanda. At hanggang ngayon, hindi namin makalimutan yon. At panay ang pasalamat pa rin ng mga Waray, ng mga Taclobanon sa kanyang tulong at sa kanyang malasakit na ipinakita sa mga naging biktima ng Yolanda. I have to congratulate. I know that they are family, but they really did a good job here. And of course, the spirit, the indomitable spirit of the Waray, and especially in Tacloban, na talagang kahit ang laki na ng damage, ang dami ng namatayan, sila nakabalik pa. Kahit na dumaan tayo sa ganong klaseng kahirapan, at tayo lahat ay nagsakripisyo at nagdusa dahil nga sa kalamidad ng Yolanda, ay napakaganda namang makita na hindi pa nasiraan ng loob ang ating mga kababayan, ay patuloy pa rin ang kanilang pagsikap para pagandahin ang kanilang mga buhay. Ayan na nga, gumanda ng husto ang Tacloban at mukhang gaganda pa. So, if there is a silver lining to something as tragic as Yolanda, it brought back that fighting spirit of the Waray to rise once again and to be smart about building and build back better, and that's exactly what they have done. I am so proud of them, and if there's any part that I may have played in it, I am very proud of that part. So it is always good to see that people bouncing back from difficulty. Kaninang umaga nagkaroon po ng hindi magandang pangyayari. Di umano daw ayon kay Herbert Colanco, dyan daw sa Camp Aguinaldo. Pilit daw silang kinukuha ng BGMP at may mga allegation pa na gusto silang papatay ngayon. Sana dito sa video na to, na mapapakinggan ninyong audio link na to, sana ang gawin ng pamahalaan, huwag niyong hantayin na lahat ng testigo laban kay Senator Leila de Lima ay lahat ay magkandamatay. Pangalagaan ninyo, huwag niyong sayangin na ang mga testigo ay unti-unting mapatay. Tandaan ninyo, isa nang napatay, malibang kay JB Sebastian, na ang sinasabi positive daw sa COVID. Pero doon sa mga nakausap ko, hindi naman daw positive. Para lang masabing positive, pinatahimik daw. Yun ang allegation na sinasabi. May mga conversation tayo niyan. Ngayon guys, isa lang ang gustong mangyari ni Herbert Colanco. Okay lang daw sa kanyang mamatay, basta't ang kanyang mangyayari sa kanyang pagkamatay sa kanya ay merong kabuluhan. Itong kabuluhan na to, ang gusto niyang mangyari, yung tipong something na maibulgar niya ang lahat-lahat ng nalalaman niya.
at wala po siyang hinihinging kapalit para mapardon siya, wala siyang hinihinging pabor sa gobyerno ni Pangulong Duterte. Malantad lang ang lahat ng kalokohan ginagawa ni Leila de Lima. Yan ho ang gusto ni Herbert Colanco. Base po doon sa aming pag-uusap. Noong mga past day, nung mulang nilabas natin yung kanyang video message, hindi na po siya naglabas dahil yun na rin po ang advice ko sa kanya, hanggat mari huwag nang gumawa ng ganun. Lahat ng mga usapan namin, ang dami natin nalaman kung papaano ang kalakaran. Until daw ngayon, may droga pa rin sa loob. Di umano ng New Bilibid Prison. Ayon yun sa mga nakausap ko na grupo ho dyan. Una sa lahat, pakinggan muna natin itong naging conversation namin kanina at kung saan ang panawagan pong ito ni Herbert Colanco ay para kay Pangulong Duterte, pangalawa para kay DOJ Justice Secretary Minardo Guevara. Nandito po ang kanyang mensahe. Pakinggan natin ito guys, and then pakishare na lang po. At pag ang sinabi rin sa akin, ito pong ipaparinig kong audio, maigsi lang po ito guys, maigsi lang. Maigsi lang po ito. Marami tayong bala. Maigsi lang itong ipaparinig ko, pero kung ano man ang mangyari kay Herbert Colanco pag siya'y napatay at sinabi positive, sinabing lumaban, ang may kagagawan po nito, mga taong nakapaligid din kay Leila de Lima ang nagpapatay. Kahit sabihin natin ang mga general na sinasabi niya, mga retirado, may mga tauhan pa po yung nakapwesto. Pakinggan po na natin ito, and then pakishare na lang guys. Herbert, yung kanina 100%, marami nakarinig, pinagtaan ako ng BJP, patayin daw ako. Opo, kuya. Sala akong ka-20. Pagkano naman ni Department of Justice, action naman magaling pa po. Sige kuya. Ako kontakin ko ngayon si Secretary Minardo Guevara. Pagkatapos natin kukontakin ko ngayon. Kung may mga witness, marami nakarinig Apo, kukontakin ko ngayon. Apo, kuya. Apo, kuya. Tapos, kuya. Ayon, ang sinasabi po niya, gusto daw silang ipapapatay. Dapat kaninang umaga, hinugot na daw sila dyan sa Camp Aguinaldo ng pwersa, di umano daw, ng taga-BJMP na gusto siyang ipayari. Kaya po guys, sana makarating ito sa taas. At alam ko naman, marami naman tayong kaibigan na nanunood, na mga follower natin at mga kaibigan natin na nasa government ngayon, na mga top official na malalapit sa Pangulo. Sana bigyan nyo ng proteksyon ang mga witness. Huwag nyong sayangin ang ginawa ninyong pagpapail ng kaso, pagpapakulong nyo kay Leila de Lima nang dahilang sa babaeng yan ay mapapatay ang mga natitirang testigo. Huwag natin sayangin. Huwag ho natin sayangin. Sayang ang tao. Ang tingin ni Herbert Colanco nung nag-uusap kami ng mga past day, ninyo ako, willing na akong mamatay. Handa ko nang harapin kung ako'y papapatay ng kalaban. Pero isa lang ang gusto kong mangyari, sabi niya, magkaroon ng kabuluhan ang kanyang kamatayan. Yun ang sinabi niya. At yung mga hindi niya pa nasasabi po, halos na ikwento niya na po sa akin. Ngayon, yung mga nakwento niya sa akin, sasabihin niya na raw yun sa korte. Lahat. Kaya nga mayroong pagkakataon guys, may mga pag-uusap kami ni Herbert na umiiyak yung mama. Wala siyang sinasabi na, ninyo, ibakir mo ako. Walang ganun pakiusap. Simple lang yung pakiusap niya. Tulungan siya na pagbigyan siya na makapagsalita muli at mabigyan siya ng protection. Para lang lahat ng baho, may ebidensya siyang hawak, lahat mayroon siyang documented kung paano ibigay ang pera, mga Hermes na bag, mamamahalin na bag kay Leila de Lima. Ayon ho yan kay Herbert Colanco. At yung paninira, natatandaan niyo po ba guys, yung nangyari kay Colonel Espinido, Joby Espinido, na kung saan dinawit si Colonel Joby Espinido sa Narcoles. Kung natatandaan niyo po yon, napag-usapan din po namin yon ni Herbert Colanco kung sino, kung siya ba'y naniniwala na si Colonel Joby Espinido ay connected sa drugs, ay kasa-protector. Malinaw pong sinabi niya, ang nasa likod po ng mga demolition ngayon kay Colonel Joby Espinido ay itong mga galamay ni Leila de Lima.
Malinaw pong sinabi niya. Kahit si Colonel Espinido, hindi pa kami nagkakausap o nagkaka-text. Pero alam ko makakarating kay Colonel Espinido ito. Sana guys, huwag natin hayaan na mapatay si Herbert Colanco ng kalaban ng pamahalaan. Bigyan natin siya. Ipagdasal po natin si Herbert. Kanina nga sabi ko, Kuya Herbert, magdasal ka. Mas mabisa ang pagdarasal at pananalig sa Poong May Kapal.